Samot-saring mga balita ngayon sa social media. Ito'y patungkol sa pagdodroga ng ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. At ito'y kalat na sa social media. Mga dokumentong naglalarawan na ang presidenteng si Bongbong Marcos Jr. ay nalulong at sangkot sa droga. At makikita mo sa videong ito ang paglalarawan sa kanyang pagmumukha na may naiwan pang bakas sa kanyang mukha during his duty as the President of the Philippines. At ito'y tumutugma sa mga pahayag ng dating Pangulong si Duterte. We shall have the wreath-laying ceremony. Handa. Dala. Nilang mapaglingkuran na may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa, Diyos Ama, na maging masunurin sa saligang batas ng aming bansa tulad ng pag-iiba ng Diyos Ama, na maging masunurin sa saligang batas. Bilateral leaders summit. They will advance the partnership based on deep Such history. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa puntong ito po nagtatapos ang ating paggunita sa ika-82 taong anibersaryo. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon yan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang, alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituloy yan. Kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ng putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag-Parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman,
at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Iyan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siya sundalo. Kaya natin, kayong pumalag. There is always a time for everything. Very controversial ngayon si Maricel Soriano, na kilalang Diamond Star sa movie industry. Halos lahat ng balita ngayon na laman sa social media na Maricel was involved during 2012 with Pangulong Bongbong Marcos into drugs. Unfortunately, uhulihin na sana ito ng PDEA, pero hinarang ito ng isang Director General. Kaya napakalaking frustration ito dahil merong tao na mamagitan sa paghuli nila. At tinago pa raw nito ang pre-operation report. Pero kahit kailan, meron pa rin itong napoproduce. Ayon sa vlog ni Maharlika. Kaya sa susunod na video, ating masaksihan kung paano nabago si Maricel Soriano under the influence of drugs. From the negative comments ng ating mga sambayan ng Pilipino. I don't want people to see me as me, myself, na umiiyak. Nabastos na ako sa billing. Kaya, hindi na ako tumitingin. Bakit nila ako ginano? Ganito palit ang pangalan ko. I'm sorry. Sabi ko, deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung gutom na gutom ka, uminom ka ng tubig. Mahapdi. Uminom ka ng tubig, naiiyak ka ngayon. Hanggang sa makatulugan mo yung iyak. Pagising mo, may pagkain. Wala pa rin pagkain. Pag nakaalala ko yun, ginaganahan ako magtrabaho. Sino ang nalaala nyo sa pelikulang Inday Bote? The one and only Diamond Star award-winning actress, Maricel Soriano. Ano naliliit ka? Dahil busy ka na. Kaya yung pinag-iisipan ko na yung mga vlog-vlog. Sigawan sila. Doon sinabi ko yun. So kailangan matutunan kung mula sa pagiging baguhan as a vlogger, di ba, kailangan makagraduate din ako. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Correct. Ano pa ba ang kulang sa isang Maricel Soriano? Meron pa ba? Meron ako yung halimbawa, ang example na gagawin ko yung panahon. Hindi ako masyado nagkaroon ng panahon para maalagaan ko yung mga anak ko. Kasi nagtatrabaho na ako. Kailangan natin magtrabaho para may food sa table. Of course. Hindi ba? So kailangan isakripisyo yung bagay na yun. Mahirap ang balancing act na yan. Hindi mo alam kung magagawin mo. Dito ka, saan dito. Mga ganun ka. May ganun din kasi yun lumalabas lang tuwing pagod na pagod ako. Hindi ko lang yung mga anak ko. Ay, kailangan mag-taping tayo. Halika na, mag-taping na tayo. Hindi pwede ito, hindi pwede yung dili-dali. Kailangan, bago mo gawin ulit at bago ka tumanggap ulit, kailangan na-convince ko na yung sarili ko. Nung bata ako, napapanood ko na po kayo. Huwag ko ilakas, iha. O masyado, dahil hindi naman yan kasama sa interview, di ba? Huwag natin nag-uusapan yung mga 19 ano? Yung gumagano. 19 ano? Be a good girl for me, ha? Walang ka 1919 ano, ha? Ako, ang nakikita ko sa kanila, nakikita ko yung sarili ko. Pero, meron namang iba na parang nakikita ko sa mga mata nila na gusto pa nila maglaro. Gusto pa nilang magstay. Imbes na, di ba, mga all-time din naman na yun, hindi mo matatawaran. Kaya yung mga bata, hindi na nakakapaglaro. Pero may mga ibang bata na, bigyan mo na yung cellphone, kahit mo na siya kausapin, okay lang siya mag-isa talagang ang huhusay nila, bata pa lang. Totoo. Parang hindi ko alam kung gusto kong mainggit. Lang, pikulang, masaya na ako eh. Siyempre, saging na sa bahay, yung balat nun, yun ang magandang pamato. Hindi nawawala sa gano'n. Pag ginanon mo, andyan na siya. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po kami. Kasi wala kami pagkain. Yung natutulog ka, magigising ka, o ano, magbe-breakfast ba tayo? Huwag ka na magsalita ng ganyan dahil wala yan. Sabi ng mga kapatid ko sa akin, sabi ko, wala tayo breakfast.
Wala, patulog ka muna, mahaba pa ang araw. Ganyan ang mga usapan namin. At saka, I'm part of a broken family. Yes. So sabi nila, ay, gano'n, niwalay nanay at tatay. Sa school yan, ha? Niwalay nanay at tatay mo. Ako hindi. Sabi ko, ay, may pansagot ako doon sa tanong mo. Hindi porket ako ay produkto ng isang broken family. Hindi ko na alam ang feeling ng isang buo ang pamilya mo. Kasi meron akong buong pamilya. Sabi ko sa kanya, John and Marcia ang pangalan nila. Sabi doon ka talaga, doon ako lumaki. So may pagbabago talaga sa pananalita ni Maricel Soriano, known as Diamond Star. May nagsasabi na dahil sa botox raw ang naging sanhi sa paninigas ng kanyang mukha. Pero totoo yun, nagpabotox si Maricel. Ngunit ang kanyang pananalita ay nag-iba talaga na hindi mo maitago sa madlang people. So maybe dahil nga sa drugs. Comment down.